The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Okay, mayong hapon mga abyan kag mga kauturan. Welcome naman sa aton nga palatuntunan, Blessed Hope, sa aton nga program sining hapon. Baw dugay-dugay man ta wala nakapakigupod sa inyo. Tungod kay ang nagasali sa aton si Pastor Ariel Espirat, no? Kag makaupod nyo kami sa akon nga program gid sa every Sunday afternoon or evening sa counseling time sa radio, no? Aton inigin tunga, no? Tungod kay medyo masako-sako kita. So salamat kita sa time ni Pastor Ariel nga siya ang nakatuga, no, sa sining ministry naton sa radio sa aton nga Blessed Hope program. All right, so kumusta kamo sining hapon mga abyan? Adlaw sang Huwebes subong, no? February 26, 2026, no? Hindi naton mabalaan, dugay-dugay March na mga abyan. Kag salamat kita sa Ginoo sa padayon niya nga pag-sustain, padayon niya nga himuno sang mga kinahanglanon, no, sa sining ministry sa aton radio program. Salamat sa mga tumuluo, mga Kristohanon nga nagasakdag sini sa paagi sa pagpangamuyo, paagi sa suportar sa sining aton nga ministry sa radio. Alright, so kumusta kamo? Kabay nga yara kamo sa maayo nga kahimtangan sa sinigid nga hapon, ba medyo gid mainit ang tsimputa, no? Kag halong-halong lang, take extra careful lang sa lawas. Hydrated dapat permi, no? Kay medyo mainit gid man. So munang mga advice sa aton. Keep hydrated sa aton nga kaugalingon. Alright, so updan nyo naman kami sa 45 minutes sa aton nga pagpakigupod sa inyo sining aton nga patuntunan, Blessed Hope, sining aton ministry sa Unidos Fundamental Baptist Church. Salamat kita sa sining station 106.1 FM kag Boracay Malay streaming, no? Salamat kita sa aton nga technical side. Salamat sa padayon nga pag-alaga sa aton diri. Okay, sa mga equipment naton agud nga mangin maayo ang aton nga program. Salamat sa kay Ma'am Caroline, sa kay Dawn sa pag-amuma sa aton nga palatuntunan, no? Kag sa aton nga station diri. Alright, sa sining hapon mga biyan, may ara kita sang guest sa sining hapon. Dumduman nyo, last time nga aton siya gin-interview, that time, manuglakat pa lang siya sa Cebu that time, no? Kag, naudlot ganito ang schedule niya nga paglakat, tungod kay gindinggi siya. Pero, salamat sa Ginoo nga makaupo naton siya for the second time around. Now, newly, registered inang mechanical engineer, no? Sa sinigid nga hapon sa aton nga guest, no? Sa sinigid nga hapon walay liwan si Engineer Sherdin Ayan Maglinte, no? Antes niya ton siya karon na i-interviewon sa iya mga eksperyensya, no? It is our honor to have him as our special guest, no? Our newly licensed mechanical engineer who reviewed in Cebu and eventually by the grace of God passed the board exam despite of facing different challenges, no? May mga typhoon, may bagyo, may lindol, may baha, no?
kag ari sa subong aton makaupod. And welcome Engineer Ayan to this program. May ibati ka? Sige Good afternoon sa ating lahat, no? Thank you, Pastor, sa pag-invite mo man, Liwat. Thank you again sa mga nag-pray sa akin during my review sa Cebu. By God's grace, isa na po akong registered mechanical engineer. Magandang hapon po sa ating lahat. Alright. So, magandang hapon din po. Medyo sagol-sagulon ta kasi siyempre may mga Tagalog, no? Nga nagapamati sa aton. By the way, salamat gid sa siningation sang time, no? Engineer Ayan nga actually dugay na ni nga dugay na ni nga schedule ti ginhambalan ko siya after sang interview namon last time nga magbalik kaliwat diri kuan ka na registered engineer ka na. So gintugot sa Ginoo, gingrant sa Ginoo kag that's the reason why sa sining hapon aton siya mahinun-anon, no? Mayara diri lima ka part sang aton nga discussion sa aton mga palamangkutanon. Ang ang part 1 is your journey dito sa Cebu, and then ang part 2 ang imo struggle, kag ang part 3 ang imo nga positive mindset and motivation. I hope and I believe this will be a core of our interview sa imo, no? Ang positive mindset and motivation. Kag ang part 4 ang character and lessons. Paano atong disasters nag-shape sa character mo as a future engineer, no? And then part 5 later ang magiging encouragement naton sa aton nga mga listeners, may mga viewers kita nga may mga kabataan ayhan sila nga ara sa sini nga sitwasyon nga naga-review or mga estudyante. Kag ano ang encouragement kung may isa ka mindset nga nakabulig sa imo kag mangin ma-share mo ina sa sini nga hapon sa aton nga manupang palamati kag sa aton mga viewers, no? Alright, so sa uman, welcome gid sa aton mga viewers sa sining hapon. Sakay, of course, sakay Ma'am Cherry, sakay Mrs., no? And then sakay Maninay Florisa Mandafi. May bata, maning engineer, ara subong sa Maninay si Frances, ara pa sa NDCP, no? Sa Tamparbara. So, ako nagranggo si Nonoy Frances, ano? Kag sakay Lorena Basia Samson, sakay Mama, no? Of course, ang imo yang nga mama, pre, no? Si She, maestre, ari subong, naka-live kita, no? Alright, so kabayang Ginoo mga bless sa aton sa sinigin nga hapon. Alright, sige before we start, let's have a prayer first before sa aton pagsugod, mag-pray kita. Father, we thank you sa this afternoon that we would have this time to discuss things about sa journey ni Engineer Ayan during sang iya review and until nag-exam siya. And then thank you, Lord, for granting his heart desire, our heart's desire. Truly, you are a God who answers prayer. So this afternoon, Lord, be with us and bless our time together. And let it be that this story of his journey ni Engineer Ayan would somehow give an inspiration, an impact to those parents nga may mga kabataan nga ara subong bilang mga estudyante pa lang. So be with us and give us wisdom that comes from you as we come to discuss and even to merge some or principles from your word that motivate us to just go on and serve you. Be with us, Lord, and we ask for cleansing. We ask for forgiveness of our sins. This is our prayer in Jesus' name. Amen. All right. So let's start directly part 1 with the journey. Okay? Can you briefly share your journey as a reviewee in Cebu, no? Pwede mo bang maibahagi
yung journey mo bilang nagre-review ka, no? Sa Cebu, this would somehow sit the background of our discussion. Ano ba yung may mga pressure, may mga sa environment mo, of course Cebu City of Cebu. So can you share briefly your journey during sa time na nagano ka? So, syempre, sa first time sa Cebu, no, pag-abot, buko ka balat familiar sa lugar. So, kailangan mo mag-adapt. So, ang isa sa mga challenge to na una na maging is ang mga pagkaon. Since ang malasa balat sa Cebu is sila sa maalat. Maalat. So, kailangan naman mag-adapt. Anda mga lutong bahay, mga karinderya, anda mga sula, mga ulam doon is masyadong maalat, masyadong maraming acid ba yung nalagay nila. isa yun sa mga challenge. Tapos yung isa pa is yung communication. Kasi yung mga barrier. Kasi yung mga Cebuano, di sila makaintindi ng Tagalog. Yung kanila is it's either mag-Cebuano ka o English. So, kailangan namin mag-adapt. Kaya naman kung mag-English ka doon. So, pinag-aralan namin mga basic lang ng mga Cebuano. Mga, na yan, usa, duha, tulo. Yan. So, buti lang sa review center namin, yung yung pagtuturo doon is Tagalog. Tagalog yung lingwahe ng aming instructor. So, madali namin maintindihan yung pinuturo sa amin. Tapos, isa pa sa mga, wala naman siguro masyado dun kasi yung namin, yung review center namin is lang, walking distance lang. So, wala kaming sa travel, hindi kami nahirapan. Pero okay lang dun, Pastor, yung nila, mode of transportation. Oo. Kasi makita siya sa Google Maps kung pwedeng sakyan ba. Oo. May mga code kasi sila doon sa mga sakyan nila kung anong pwede mo sakyan. Parang siya na high-tech na sila doon. Yeah. Mas mas madali. Mas marami din dong mga apps like na Move It. Move It. So di kayo talaga maligaw doon. Alright. Todo when it comes sa environment, doon na ang Cebuano mostly kamugin na alat. Mahilig sang alat, no? Doon na ang pagkaon ay nag-a-adjust ka. Siyempre, naanad ka nga, naanad ka nga diriya sa aton, sa Aklan. Lain niya ang pagluto, no? Isa sa mga bagay na nga, sa imo, nag-a-adjust ikaw, no? Alright, so, yung experience mo nun sa typhoon, yung earthquake, kasi, di ba, prior na umalis kayo, yung mga kaklase mo, dyan pa natulog sa bahay ninyo, di ba? So, kinamagahan, yung schedule nun sana na mag-alis, naiwan ka kasi nagdinggi ka. So, things like that. Ano yung mindset, naramdaman mo na during the time na sana sabay-sabay kayo na umalis, 'di ba? Yung katiklan kayo, Cebu. So, nagkaroon ng problema kasi nagkadinggi ka. So, hindi mo ba naisip na baka ito ay mga hindrances ito? Na mga ganun, yung mga bagay na ganun. So, siguro pa sa akin, wala. Di ko na inisip yung ganong Yung focus ko lang kasi doon, dapat makapunta ako na Cebu. So, isa sa mga blessing doon is yung aming schedule na pagpunta na Cebu, may 2 weeks pa na allowance before yung review period. Okay, oo. So, yun yung yung parang di ako nag-overtake ba, baka malate ako sa review kasi may 2 weeks pa na pahinga. Tapos, isa pa sa blessing doon is si Mama. Sabi niya, wag na daw alalahanin yung yung isa pang problema ko doon kasi yung ticket. Nanghihinaya kasi ako. Na siyempre, reason din na mag-refund yun eh. So, another book na naman. Sabi ni Mama, na wag mo nang alalahanin yan. Yung lang muna, isipin mo yung kalusugan mo. Na magpagaling ka muna para pagdating mo Cebu, ka na ba? Fully
Hindi ka na ba mag-adapt na baka doon ka pa magkalagnat as mag-overtake pa sila dito. So, mas mabuti na dito na agad, na agapan na agad ba? Yun nga, siguro siya yun sa mga blessing, no? Na, what if kung doon ako naabutan ng dengue sa Cebu? Ano kaya yung yung mangyayari? Kasi, kayo lang doon magkakasama ng mo. Yeah. Ng mga classmate mo. Di ba na-hospital ka pa? Dito na-hospital ka pa? Gabi, 2 days nung pa, gabi. di ba? 2 days ka pa naging na-confine or? 2 days Oo. na Martes. Bali, nung Sunday, dumating yung classmate ko dun sa bahay namin. Pagkagabi, sabi ko, parang di ko na kaya, parang na magpa-check up na talaga kasi di mo mababa yung lagnat. So yun, pagkadating sa Mutag, dengue nga pa yung findings. So buti nga yun. Kasi kung wala, pipilitin ko talaga yun pagka morning, pilitin ko talaga umalis nun. Kasi sayang yung ticket eh. Yun. Alright, so, ang lang doon, ang isang blessing lang doon na meron kang mama na Supportive. very supportive siya at yung positive na kuan ba na pag-iisip at yung suporta na ibinigay niya. Kasi kung sabi ng mama mo, sayang nung sayang yung ticket na to. Siguro, may mga reason pa na siguro, baka kaya mo, sige, tuloy mo na lang, mga ganun. Pero yung inisip ng mama mo na, what if kung doon ka nagkadingge? Nagdudumala. So, malaking problema pa yun kasi hindi lang yung mama mo mag-alala. Of course, unabis yung mama mo talaga. Saka yung sila na nanay Baing, no? Pero alam mo, nakikita ko dito yung kamay ng Panginoon and how the Lord will work out sa lahat ng sitwasyon na sabihin mo, baka isang balaki dito, baka hindi matuloy, mga ganung bagay, no? Pero salamat na yung initiative, yung comment ng mama mo, yung support niya ay nandoon. 'Di ba? So, malaking bagay no sa hapong ito, mga parents natin, mga ating mga listeners at sa mga viewers natin, no. Yung support ng parents towards our children, malaking bagay yan, no? Imbis na mo siya, imbis na pilitin mo or i-discourage mo siya, yung encouragement, malaking bagay, no? Towards, coming from the parents towards sa mga bata, no? Alright, so, salamat, no? Sa testimony mo, Engineer Ayan. At sa kay She, no? Congratulations sa kay She Maestri, no? Ang very loving and supportive mama ni Engineer Ayan. Alright, so para sa inyo, what was your initial reaction nung nangyari yung disaster, nangyari yung typhoon? Pagdating mo, di ba, na-confine ka sa Mutag at saka yung gumaling ka, 2 days ka sa Mutag, sa hospital. Tapos nung gumaling ka, umalis ka na kagad, no? Hindi pa. Mga 1 week. 1 week pa. Before. So may 1 week pa na remaining before yung review. Mga Pastor? Hindi, 2 weeks pala. 2 weeks. So 1 week ka nag-stay dito. So pagdating, pag alis mo, another 1 week doon, waiting for... Hindi na, na siya. Bali, Biyernes na umalis nandito eh. Bali, 2 days lang. 2 days na lang, review na. Review na. Saturday, Sunday. So, okay. Nakailang weeks na kayo sa review na naranasan ninyo yung typhoon, yung earthquake, at saka sunod-sunod yun eh, di ba? One month. Ano yung una nangyari? Ano yung urang naranasan ninyo? Yung una namin naranasan. Lindol ba yun? Lindol. Lindol. So, September 30. Katapusan yun ng September 30. So, umalis kayo, dumating kayo August, di ba? August, September. 1 month after. 1 month. So, what was your initial reaction then? Nung nangyari yung disaster, yung lindol, una. Lindol. Siguro, yung takot, normal, no? Takot. Yung doubt,
At saka yung thinking ba na siguro baka mag-give up na, no? Baka i-give up na namin siguro ito, no? So, mga ganong bagay. What was your initial reaction when the disaster happened? Na, yung una kasi, yung lindol, nabahan kami na malakas pesado. Buti na lang, yung lindol. Intensity magnitude 7, di ba? 7. Oh. Buti lang malayo kami sa sa sentro. Mhm. Pero, siya, ramdaman talaga siya sa Cebu City. Pero yung isa sa mga blessing doon is mabilis lang yung, yung pagdaan ng lindol. Oh, okay. Kaya wala Hindi siya tumagal ng ilang minuto. Wala. Seconds lang yun, mga, siguro 5 or 10. Di ba may mga aftershock pa? Yun, yung aftershock. Yun yung pastor yung, para kaming napaparanoid. Na trauma. Kahit yung mga, yung mga higaan namin, double deck, di ba? Oo. Pag may dumagalaw sa baba, lindol ba yun? Nagparanoia kayo, nagparanoid kayo. Parang yun, pastor, 1 month rin na aftershock. Ay, ganun. Grabe, Basta mga ganong kalakas doon ng mga lindol, may yung aftershock niyan, parang almost 1 month siya. Oo nga, sa balita kasi, yung mga aftershock, yung malalakas din yun. Yung mga malakas din. Pero mabilis lang. Oo, mabilis lang. Okay. So, natakot kayo, no? Tapos, minsan pag hindi kami, yung namin word doon, mag-review kasi yung review center namin, 4th floor. Okay. 4th floor siya. So, yun yung isa namin. Kaso nangyari, wala pa kayo doon sa review. Gabi yung nangyari yung lindol. Okay. So, nakauwi na kayo sa boarding house na kayo. Sa boarding house na kami. Nag-review na kami nun. Parang parang group practice solving. So, pagka morning nun, di kami pumasok. Baka daw may aftershock. Siyempre, pastor, 4th floor pa yun. Tapos marami pa kami sa room. Baka mag-stampede kung sakaling ulindol ulit. So, dito, mga 2 araw yata kami hindi pumasok na. Sakto yata yung Biyernes lang, tapos Saturday, Sunday, tapos may weekend na pagpahinga. So, 1 day yata kami na absent doon. Yun yung in-worry namin. Nag-chat kami sa kung may pasok na talaga. Aftershock. Alright, so, normal na reaction talaga yung takot. Matakot ka, matrauma ka, knowing na may mga aftershock pa. Or baka babalik baka malakas ulit. Baka malakas pa yung second na time na maglindol ulit, no? Oh. So, mga ganong bagay, no? Grabe, yung takot ng doon, yung magiging paranoid ka na kahit na kasama mo sa room na siguro siyempre double deck yung higaan ninyo, pag medyo may gumalaw konti, sa isip mo agad, baka aftershock ito. So, yung doubt na ano mo ba, na naramdaman mo na doubt? Wala. Siguro parang ginagaslight namin sarili namin doon eh. Sabi namin, yung mga ganitong mga pangyayari daw, pag marami daw sa kuna na nangyayari habang nagre-review, nakakapasa daw. Ganun. Yun yung mindset namin, pastor. May belief na gano'n, mindset ba? Para lang mag-review palagi. So, positive. So, maganda, no? Mostly, kita ko sa TikTok na eh. Maraming kasakuna, mga daming pinagdaanan, nakakapasa daw. Meaning to say, ang mga bagay na gano'n ay nagmo-motivate, no? Ginagawa namin motivation, pastor. Para yung namin attention. Tama, no? So, alright. So, yan yung journey mo, no? Doon sa Cebu na. Punta tayo doon sa pangalawang part. Yung struggle, no? Now, ano ba yung paano nakaapekto ang mga yung katulad ng mga kalamidad na yon na pinagdaanan ninyo sa pagre-review mo, sa schedule nyo, sa concentration nyo at sa emotion. Sa emotion, no? At paano nakaapekto yun mga ganong bagay? Sabi mo kanina, ginawa namin yung ganitong sitwasyon ay positive lang kami at sabi nyo may mga ganitong sakuna during review time ay nakakapasa. So mga ganong thinking, no? So aside from that, paano nakaapekto, no, ang mga kalamidad katulad nito, yung 'di ba, lindol, second na nangyari, ano 'yon? Bagyo.
Grabe yung bagyo, di ba? Oh, Pastor. So, Umabot. mga ilang weeks lang ba yun yung distansya mula naglindol at months din yun or weeks? Parang lang? once rin. Oh, di ba? Months lang, months. Months rin. So, yung bagyo naman. So, naranasan niyo yung bagyo. So, ano yung nagiging epekto sa inyo during sa nagre-review kayo doon, yung schedule nyo, siyempre bagyo, di ba? Okay lang kasi walking distance. Pero kahit ganun pa man, meron talagang mga pag-iisip na fourth floor pangadaan ang inyong venue. So, alright, paano naka-apekto yung sakuna na nangyari when it comes sa schedule nyo, sa focus ninyo at sa emotion ninyo? So, sa Pastor, sa Baguio, may, yung sa review center namin is nagdeklara na walang pasok ahead of time bago mag-landfall yung Baguio. Sa Cebu talaga sa Cebu ba yun? Yung mata niya? Nag-landfall? Yata, Pastor. Cebu yata yun eh. Tapos, yun, yung walang pasok, yung isa sa mga problema namin doon is, di ba, pag city kasi mostly ang isa niya sa mga problem is yung baha. Siya kasi siyempre yung drainage, masyadong maraming basura. So pag lumulan malakas. Kasi nakita namin sa balita na yung sa city mismo yun, na yung nag-clog yung mga drainage nila. So yun pala yung reason na umapo yung baha kasi yung drainage hindi masyado. Yun sa mga mga problem. Tapos isa sa namin yung yung pinagsasalamatan ko sa Diyos yung namin yung lugar. Kasi yung unang boarding house namin talaga yun, parang talaga siya sa baha. Parang catch basin siya? Yun yung buti sila yung kasamahan ko lumipat, wala pa ako sa Cebu. Di ba may 1-2 weeks pa yun napahinga. Lumipat sila sa ibang boarding house. I see. Ay yung nalipatan namin na boarding house, parang siya ba, pakyat yung niya. Kasama ka doon? Kasama ko yung 8 kami. Nakalipat kami doon sa isang boarding house. Mataas yung niya, yung lugar. Pakyat pag inakyat mo. Tapos sa second floor pa kami nakaupa noon. So, sabi ko, di tayo makabutan ng baha dito. So, di tayo mag-worry. So, yung naging problema doon, yung nag-run out. Oo, mga ganong sitwasyon, di ba? Sabi ko nga, ang sakuna, yung mga ganitong sitwasyon, natural yung focus ninyo, maapektuhan yan. Yung concentration ninyo, maapektuhan rin yan. Emotionally, di ba? Emotion. Kasi, yun, pag run out, yung kasi namin, yung room, parang siya, Pastor Brad, napapalibutan ng mga building. So, pag run out, madilim. So, walang generator. Wala. Kaya kami lang naman doon. So, wala kaming choice din. Ay, di kami naka-review. Walang ilaw. Walang ilaw. Tapos low-bat pa yung cellphone. Di kami naka-ready. Tapos wala pang pagkain. Kasi yung gamit namin doon lahat, puro electric. Okay. So, wala kang... Yung puro instant yung ninyo. Tapos wala pang mabilan sa labas kasi puro sarado lahat. Kita mo. Kasi ang ginawa namin doon, pag gabi, wala kaming choice. Labas kami, ikot-ikot kami doon sa buong Cebu. Kita lang ng makainan ba? Buti lang may nagtitinda doon ng manok. Tapos isa pa doon, yung manok, dala namin malaki. Puro leeg pala lahat. Ay, wala na kaming choice. Laban na yan. Alright, so, sabi ko nga, mga bagay na pwedeng makaapekto during the time, of course, yung pagkain, lalo na nag-brown out, hindi ka makapag-focus, di ba? Sira yung routine ba ng review? Yeah, yung routine, tama, yung routine ng review ninyo, so masisira. Kasi minsan kasi sa araw niyan, ito yung target namin, kami na mga solving, 30, ganyan, 30 items na solving ba? Like, minsan kayo mga ganyan sa kuna, mawala yung focus mo, Pastor. Yeah. Ay, pare, sa Lindol na yon, nagre-review kami nung time na yon. So, yung pag Lindol. Sa review center kayo? Hindi, sa boarding house. Sa boarding house.
ibig sabihin yung kayong magkakasama doon, Nagre-review kami. nag-review kayo. Sumasagot kami ng mga practice problem ba? Oo. Siyempre, pag lindol, di na namin nasagutan. So, everyday kasi yan, Pastor, iba-iba yung binibigay ba na na materials. So, kailangan mo, ihabol mo lahat yun. Mhm. Kasi parang sa amin yung mindset kasi nun, dapat matapos namin lahat ng yung mga solving. Oo. Para ma-gets ba namin yung mga formula. Isa yun sa mga Ay, siyempre, pag ganyan sa kuna, sira talaga yung routine. Mhm. Tapos, dumadami yung workload. Oo, no? Magtambak-tambak. Kasi kailangan mabulin. Minsan di mo na nagagawa. Yeah, Grabe, no? kasi tinatamad na kami balikan. So, focus na kami sa bago. Ganun ba? Oo, kasi may target na kayo na sa araw na ito yung i-take up natin. Oh. Dahil doon sa sinasabi mo na yung lindol, mawawala yung routine, yung focus, yung pag-review ninyo. So, maraming bagay, no, nga pwedeng magiging dahilan na baka hindi tayo makapasa. Yun. Mga ganong pag-iisip, no? Parang nagda-doubt. So may moment ba na sa isip ninyo na i-give up na lang muna natin ito? Mga ganong bagay. Kaso lang, sabi mo kanina, walang choice, nandun ka na eh. Oo. Maliban doon sa yung gastos, di ba? Yung gastos. Sayang. Yung gastos, sayang yung gastos. Pag hindi, maraming pumapasok sa isipan ninyo siguro during the time na ilang buwan ba yung review? 6? So, honestly, 6. So mga ganong bagay, may time ba na naisip ninyo na ikaw sa'yo personally, i-give up mo muna or take ko lang muna ito, kahit na hindi makapasa, next time at least medyo kabisado ako na. Mga ganong bagay. Wala. Akin ang mindset ko na dapat one take. One take talaga. Kung para sa akin to, sabi ko, pag binigay to ng Diyos, mabigay talaga sa akin to. So, yung ko lang is, gawin ko lang yung part ko na mag-review, kahit may mga sako na. Yeah. Consistent lang ba? Mm-hmm. Palaging Kahit lahat naman kami doon, Pastor, hindi naman kami na mag-give up na tigil na muna. Kasi sayang yung panahon, yung time ba? Time, tapos yung gastos. Another process ka na naman. Tama. Sabi namin, lang to, parang pagsubok lang, lilipas din daw. Patuloy na tayo. So at least earlier pa siya, no? Or earlier. Earlier pa siya sa yung sinasabing final month of review ninyo. Buti yun, yung early pa lang siya. Hindi pa siya mabigat yung mga ba? Oo, hindi pa masyadong no? Oo. So kasi nag-take ng exam February na. February. So nangyari yun sometime in September or November, mga ganon. Una is sa end of September, tapos yung isa parang October ata. September, October. Alright, so ang pinakamabigat na dahilan at saka yung sinasabi nating kinakatakutan ninyo, yung ano pa kayang magsunod, baka may tapos na yung lindol, tapos na yung baha, bagyo. So yung baha, di ba? Bagyo, baha, magkasabay. Lumapa kasi yung doon. Alright, so so yan yung yung mga struggle, no, mga trials during the time. Na masasabi natin na kami din, no, sa church that time ay talagang nag-pray at nilagay talaga sa prayer list yung pag-review mo doon. So alright, part 3 tayo, no? Positive mindset at motivation, no? Tapos na tayo sa struggle, no? Dito sa positive mindset, no? Maybe ito yung pinaka-core of the interview sa iyo, no? Despite everything, what kept your mind positive during those hard times, during those experiences na earthquake, typhoon, baha. Ano yung naging positibo ka lang sa mga times na yon. Yung ano yung ginawa mo sa personal discipline mo, yung siguro yung
yung pananampalataya mo sa Panginoon at saka yung family support, meron kang siguro clear goal kumbaga, no? So, what keeps your minds positive? So, siguro sa mga nagpa-positive sa mind ko is, syempre, salig sa Ginoo for me. Yung faith. Faith talaga. So, for me lang pray nga sa Ginoo ko, no? Every kada magtulog nga, no? Kung in terms of mga sakuna nga rin, mostly yung ang lindol ang bagyo ko, keep safe lang kami per me. Ipalayo kami sa haran nga kalamidad. Siyempre yan, worry ka mabala nga, what if kung magbaskog ang lindol nga to, matapos sa Cebu? What if kung magbalik? Balik, mga kan. Alam naman natin, may mga area sa Cebu during sang earthquake nga nagbaliskad, di ba? Nagabi ito. Sa may unahan, sa may north, sa north yun. Northern part. So, thankful ako sa Ginoo, no? Sa, alam lang, faithfulness man sa amon. Wala na kami pabayaan man sa, in terms of, tanan nga natabo nga, nga kalamidad, nga trial sa amon is, aragid ang Ginoo, nga mapatsagan mo gid mo siya nga, siya mo nga ga-support. So, wala kami ga-worry nga, kung man matabo sa amon to is dahil dyan ang Ginoo guide sa amon. Isa pagit sa mga siguro is ang support family support, especially kay mama sa financial. So wala ko gawo wala ko nag-overthink kung paano ko i-budget ang kwarta kasi mostly sa akong ibang kibahan is ang mga problem is sa manigid. Yung siyempre kung ang kwarta ang lisod lang ka mag-budget, mga barayiran pa sa school amat, mga unexpected lang nga barayiran sa boarding house, sa food, sa review center. So di mo ba lang pag-iisip is mahal, matunga. Imbes nga ma-focus ka lang sa review, kailangan pa nimo isipon ang mga imong pag-budget sa imong mga kailanganon sa permis sa dadlaw. So, isa sa mga blessing siguro is para siguro ang sa financial, sa akong part sa financial, kasi wala akong ging kulang. So, ginano ko man ang budget na kon is, ginatry ko man nga tipid para lang lesson lang ang gastos man ni mama. Kasi, siyempre mahal lang ang pag-review, mga kapit sa pagkaon gid pamahal ka gid. So, isa sa mga blessing siguro is ang kay mama. So, imo lang nga mindset is clear lang gid nga sa review lang siya. Naka-focus, nakatuon. Tapos, ano ba ito sa? Ang goal. Ang gusto na mga tanan kami nga may sugpo na namang pangalan sa una nga magkaroon 4 ka letra. NGR. NGR. Oh. By the way, pila ka mo sa, by the way, mga kauturan, no? They are estudyante sila from Garcia, no? Garcia. So, pila ka mo nag-take sa inyong batch mechanical students? May mga pastor, may mga ahead na nag-graduate nga nag-take lang kay sa bayan namon. Pero sa among mga retaker to? Alam ko retaker to, ako kilala, pastor. Pero mga ahead wala sa amon. Wala siguro na nag-board. Wala pa nag-board. Bago nag-board. So, sa total kami tanan, nag-take is 20. 20, no? 20. So, that time, pila ka mo nakapasar? 6 lang. Grabe, no? It might be nga, mga kauturan, mga ginambal ba natin nga, may mga factor sa sitwasyon nga posible, no, nga nangindako nga balakid to. Mayara pa sa ginambal kayo ng engineer, ayan yung support sa family. That is why may anuhan ko last time si Engineer Cyril, no, nga may mga kilala sila nga pag-abot sa Cebu, waldas lang, no? Waldas diri, waldas diddo, gastos. So that is why, no, kabalo ka man to mag-handle. Although may financially may support sa imo, pero kung hindi ka kabalo tipid. Pag dito ka sa Cebu,
matintar ka nga magwaldas ang imo financial. So meaning to say, sa imo nga part gin plastar mo, of course with the wisdom sa Ginoo nga ginatag sa imo, kag na-manage mo siya. Na-manage mo siya. So isa dira ang ginambal mo gina ang imo faith sa Ginoo. Kag ang support sa imo family. So do you think nga ang imo ya relasyon sa Dios, ang imo pagtuo sa Ginoo, ang imo panampalataya kumbaga, dako siya nga factor ball gid sa imo nga sa sitwasyon nga nagyan mo kag sa imo pag-review in general, no? Ball gid pastor eh. Like, especially sa mga last days ang kapalapit to nimo board. Dira na grabe na ang tension dira, no? Una mga pilang months before the board daw imo isipon mo kayang-kaya na ako ng board. Para na ako maisip ka to pastor eh. Kasi nagigets ko ang topic ba eh. Tapos habang kapalapit rumaw, mga 1 week before the boards, diyan nag-start ang doubt. What if kung sakto bala akong review, sakto bala ang preparation namo na nakaraan bala. So, ga-doubt ka bala nga basi kung kulang pa imong review, mamana ka sa imong isip. So, isa lang sa akong ano is, have faith. Ang ako lang ginasaligan is, ang Ginoo lang bahala nga mag-provide sa akon nga. Siyempre, nag-ano black out, nag-review ka, tapos what if malipatan mo, ma-blackout ka? Kasi During sa pag-exam. So, isa lang akong ginasaligan ng Ginoo nga imo ginang mag-guide sa akon. Pero rin akong ginapray nga during those sa examination day, tawal ako good health, nga di magsakit ng ulo, daw doygon. Isa pag-isa mong worry ka to is, basta magsakit ang tiyan. Ay ko, wala kang, ay ang CR limit ang pag-CR ba? During the exam? During the exam. Once lang sa room ninyo, sabis, pero di ka pa pwede magdungan nga kamuday mo CR. Okay. So, dapat isa-isa lang. Pag may time limit. Gabi, no? Kaya para na... Sa whole duration, during, sa first day, di ba 3 days na? 3 days. So, sa whole duration sa first day, kapila ka mag-CR dapat? Wala man pero may limit. Siguro mga daywa beses lang. Grabe na. Alright, so, may hapon sakay ng Lionel Velasco, kag sakay Rosie May Rubio Guyal, no? Ang iba na to din na makita ang 13 viewers, no? Thank you, Gid. Sa sining hapon. Alright. Engineer, positive mindset and motivation. So, dako siya nga bagay, no? Nga it keeps your mind being positive during those times nga despite the fact nga ginmayara sa mga sakuna nga nagagi. So, ang disiplina, ang kinamal mo, gitagaan mo sang dako nga pagdiin ang imo faith sa Ginoo, imo relasyon sa Ginoo. May nabalitaan ko, amo to do na nga ang bullpen mo, things like that. May mga belief no? Mga pamahiin. Before the exam. Before the exam. Nga, pastor? I-dedicate. Pastor, ang akong gidibang, tanan kong tanan nga pamahiin, daw ko laging salungat. Alright. Wala ko lang Ginoo ang bahala, wala ko sa akong kibahan. Diba? Mostly karan mapatasakat lapis sa instructor, sa engineer. Para ng belief nga magpatasa. Gibol ko akong lapis, ako nagtasa. Tapos sa mga rooms, ang sa buhok pag dapat, di ba, na-belief sa di yung pabulog. So before the board, mga 1 month before the board, pabulog ako. Kasi ano ba ko, pastor? Ang magsulat mo, gatabo ng buhok. Hassle. Tapos, isa pagit sa mga to is, ang magsulod it room, dapat right ang una. O tara always right mo sabat. Tapos magawa it room, left behind tanan ko mga nakaan. Tapos dapat ay sa pagita is di maglingot, gumagawa it room bala. Di ka mag-look behind sa imong bangko, kung minalipatan. Ako kung di mo balikan, para mga beliefs. Ako pastor, kalipat pa, ako amat din nalilipatan bala ko. Pagwa ko may ginawa, pilang balik ko nga balikin, kasi manilipatan mo kung mga gamit. Alright, Tono. So, meaning to say, well, we respect, no, sa mo na nga mga belief. So, sa imo you focus sa imo
sa Ginoo, nag-pray ka, pray as sa what you Ginoo. have said. Nag-pray ka, nagtugyan ka sa Ginoo, kag, sabi ko, di ba, remember? Sabi ko, whatever result, still, you have to glorify God. No? So, mga bagay. Palumata, mapisa, sali, ni, may hapon sa imudra. Alright, so, next, what motivated you nga ipadayonon, no? Nga mag-exam ka. As siling mo kagina, samtang nagapalapit ang schedule for Board exam. Gasulod na ang doubt. May mga what if na. May mga what if na nga nagasulod. May mga reasons na nagasulod. Diyan ng pressure, gid. Dira ng pressure, dira ng, daw hindi siya same nga feeling sang early pa nga naga-review ka mo, no? So, ano ang kaibahan, no, sang balatyagon during 2 weeks, 1 week na nga ma-review ka, no? So, ayhan, nag-abot na, kaya na ko pa nagbalik-balik, nag-abot na nga kung wala ka nag-isip nga mag-give up during those disasters. During this time, 2 weeks, 1 week before ang board exam, nag-abot na bala ang doubt nga tuod kung mag-take ko subong, what if hindi ko kapasar? What if kung hindi ko makuha? No. Knowing and considering sang gastos mo, sang time mo, sang effort mo. So, ano ang nag-motivate sa imo nga ipursu mo? Bahala na. Ipursu mo gid. Ikaw gamambal mo bi. Gamala mo ginabasin kung kulang pa bala. Basin bala amon materials nga gin-review. Basin bala hindi bala ta na magwa. May mga things like that. Gaabot man na. Gaabot yun, pastor eh. Normal siguro tanan ng mga student, no? Abo ba nag-chat pa sa Discord sa mga nakaran nga, normal lang po ba na makaaranas ng mga doubt? Something like that. Nga sapat pa ba yung review? Oh. So, isa siguro sa mga nag-motivate sa akon kato na padayon lang is i-trust mo lang gid nga ang process bala throughout sa 6 months i-review. Trust mo lang may magawa gid nga sa mga questionnaire nga dyan sa imong i-review. You just need lang na mag-show up ka lang bala, magpakita ka lang gid. Di gid magpalipat nga pero mag-pray. Pray lang gid sa Ginoo nga di mo makaya gid tanan bingay ikaw la sara. Ang una mindset pastor, makaya ko ang sa first month bala. Yeah. Do kaya mo gid tanan, something like that nga. Lasking siguro man ako ni kung mag-board kaya ko yung sabtan lang. So, gabot na pag-isip. Sa mga first month nga to, pastor, do, imong proud bala, imong imong sarili, taas gid bala imong kayo. Oo. Taas imong pagbantos imong sarili. Tapos lapit ng board exam. Nagkakontrol ka. So, diyan mabala ginapa-remind bala mo sa Ginoo nga hindi mo na makaya nga ikaw lang. Ang ako nga ni mindset ka to, pastor, is not my battle, it's God. So, I need lang to show up sa haran nga board exam. Pakita ko lang ako sarili. Have faith lang sa Ginoo for me. Maski nga ang mga questionnaire ito is wala ginagawa sa among i-review. Imong faith bala is dapat di ka mag-doubt gid. Yeah. Karan lang ako mindset ka to eh. After ng board exam to is, di ba, ang among first day ka to, malisod gid. Kamo ko lang pasado lang sa Ginoo bahala. Do ginaano mo lang sarili mo mo gid nga isalig mo is Ginoo tanan. Yeah. So di ka gid mag-doubt nga fully trust ka gid sa Ginoo 100%. So siguro ang isa sa mga motivation ko nga kaya during the exam wala gid ko na kulbaan kasi siya na ko ng Ginoo ang guide sa akon. Amen. All right, so thank you gid, no, engineer. So is there any or matawag mo natin nga, is there any specific verse or advice or realization nga nag-strengthen sa imo nga determinado ka? All right, so I had one verse that motivated you nga
yes, ginambal mo gina faith sa Ginoo. Have faith, have trust, total trust. So, can you share us a verse from the Bible that motivated you? May ka, Pastor. All right? Sige. Yeah, kung daw ging panghawakan nga verse throughout my review. This is makita kaya sa Mark 11 verse 24. Mark 11:24. Therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. All right. Grabe no. Ano ang impact sina nga principles sa Ginoo sa imo kabuhi? Siyempre, ang imong prayer be throughout sa review nimo, siyempre dapat ang confirm na prayer kung na makapasa ako sa engineering. So haran bala ang ngabal dyan, whatever you ask in prayer, believe that you have received it. So ginaklaim ko lagi what word, ginaklaim ko lagi nga engineer. So wala man, ginaano ko lang sa mindset. Pero sa compare, kung ano man ang magiging result, it's only will madyapot Ginoo kato. Yeah. It is not my time pa nga makapasa. So kung wala man ako kapasa, take lang man sa August, mindset. pero yan syempre ang verse blay do haraman isa sa mga rason nga ma-motivate si mo bala tinguha gid mag-review pag gid mayad ubos mag-exert ka with it, more effort. Todo mo. Hindi lang bala mga prayer lang kita na dapat may ginobra ka masimong part bilang student. Yeah, so to na no. You are claiming iya sa Ginoo ni, pero kung wala ka man, nagkapabaya ka man. So ginibutang mo sa sitwasyon ang Ginoo nga ti. Ikaw na bahala, Lord Galing lang ginhambalan mo ang Ginoo, ikaw bahala, pero ti wala ka man ng review. So in other words, nag-coincide ang ina nga principles nga gina-claim mo tungod kay nag-effort ka. So I really believe no nga ti ang Ginoo will do the rest. Do your best and God will do the rest. No? So, alright, may hapon sa kay Yoricel Javier. Okay, may hapon sa Imudra and then sa kay Gaga Rachel na Elga. Good. Ano na sa inyo kasubongga? Good evening or good afternoon? Good morning, no? Pastor Rodney Panso, no? You know, our guest this afternoon, si Engineer Ayan, who newly passed the board exam of mechanical engineering. Makita natin ba sa iyang testimony na it's God who fight for him. Kaya imagine mo sa 20 sila, same school, 20 sila nga nag-take, 6 lang ang pasa sa ila. So, kung ato ng taon, kung ano kadako ang wala takabalo, kung ano ang mga faktor, ano ang mga ginambal tagagina, it might be nga may faktor ang sitwasyon, damo faktor ang trahedya, ang kalamidad nga nagabot, it might be ang isa ka faktor ang financial nga aspect, emotionally, financially, no? Mga bagay nga muna. Pero sa imo, nakita naton ang imo connection sa Ginoo, ang imo faith sa Ginoo, that you said a while ago, that this battle is for God, but I would do my effort, my best, para sa sini, no? Alright, so thank you, Engineer Ayan. Now, next, character and lessons part 4 kita. How did those situations nag-shape sa imo character as a future engineer? Ginambal mo kayo na nga porsigido ka, determinado ka, no? Sa pihak sinitanan, iporsigi ko, bahala na. Di ang Ginoo kabaluman. Kaya with that verse nga nagmotivate sa imo, whatever you ask in prayer, you have to believe that God will grant it, no? So, is there any character develop in you
during those times, siguro kung maghambal tabi, resilience. Maghambal ka resilience. Ang mga negatibo nga paglantaw sa sitwasyon, i-take mo siya as positive. So that resilience. Na inablang, positive lang so, positive thinker lang. So, it might be, during pressure, nag-calm down ka. Inambal mo kayo na, 1 week before ang exam, pirte ang pressure. Pirte ang tension. No? Lain ang balatyagon mo sang first 3 months during review. Kag naglain subong, ang pressure, nilapit na. So, paano nag-shape sang character mo? Kung lang taon mo nga mga sitwasyon, nga mga butang nga nagkalatabo. Alright? Okay, Pastor. So, isa siguro sa mga nag-develop sa akong na character is firstly is ang mas naging deepen ako pagsalig sa Ginoo. Right. Isa lagi sa mga isa lagi sa mga naging impact sa ako na kung dinapit ng board The more kang nagdependent sa Diyos. Nagdependent. Ginamala mo kagina, sang bago pa daw, ambal ka nga, kaya ko na, mo lang So, sang time nga nagapalapit na, nag-shift ang feeling mo, kag you are more dependent sa Ginoo, sang kapalapit ang exam. Tapos, sa pag ito, sir, sa pag-handle sang pressure, siguro, okay. Ni mo ang sarili. You learn to how to calm down mga nakalinga scenario. Like during the board, may pagkita mo ng questionnaire buko ka familiar. So, kailangan compose siya po bala. Di masama di mong diskarte. Yeah. Karan siguro sa mga nga usoy kay alternative nga mas usoy kat questionnaire nga mas dali. Nga para imo maka-gain kat momentum throughout sa 100 question. Alam ba daw, kunwari may mga situation lang isip mo malisod, paano i-approach man na kayong problem. So, usoy ka net alternate questionnaire nga madali para sa imo. Daw familiar sa imo, gets ko man na kayan. Okay. So, meaning to say, wala ka sequence. Sequence. Okay. So, usoy ka madali. Ang isa sa mga namin nga best nga approach pika pastor, sa 100 questions nga ran, usay ka dali, unahan mo tanan ng dali. Dahil after ka nga daw ga-warm up walay mo utak. So gagana dasan siya. Okay. Pero kung unahan ka kulbabi, Totoo gali na domino effect na siya na. no. Totoo gali ka during that time may ka blackout, no? Blackout. Kung maunahan ka kulba, kunwari kita mo sa first page tanan lisod. Isipin mo tanan kung imo mindset is tanan lisod. Wala na. No. Nasama di mong diskarte. Demoralize ka. So, dapat haran ang imo approach is usuyo mo gid ang pinakadali. Usuyo mo dali. Mapamilyar si mo. Para imong utak is matrigger siya, no? Kasi gano lang pastor na, sunod ng tanan mo naton ang dason karan gabalik. Gapap up lang. Siya. Para sa mga siguro sa mga approach nga ko ba. Alright. So thank you Gidi Ryan, no? So sa aton subo mga listeners siguro may mga kilala kita o may mga kabataan ka mo, no, nga hindi man di engineering pero any review, any exams nga siya siguro isa sa mga motivation na muna, no? During pressure, calm down. Pray good. Always pray. So kanami, no, nami nga motivation, no, kung may pressure, kalma. Kalma. Tapos, hinga. Tapos, pray. And then, find an alternative nga hambal mo kayo na nga ma-work out, ma-trigger ang mind mo. Makagain ka momentum ba? Makagain ka sa momentum. Abi nyo mga kauturan, hindi lang man actually sa amo ini nga prinsipyo kung aton bala sa aton kabuhi.
may mga problema, may mga trials nag-abot. Kung ano man nga pressure nga nag-abot sa imo, you have to calm down, stop and pause for a moment. And siguro, you have to utter a prayer nga kabalo ka nga may Diyos, kabalo ka nga ang Diyos, hindi gid siya magpabaya. No? Kaya kung ang imo mindset, paglantaw mo, gamal ganyan ng ginayan, negative. Siyempre magrugi ka, mademoralize ka, mawala ka sa focus. So, what he did is, ginlaktawan niya, nangita siya sang questionnaire. Grabe, no? Alternative. Inabala mga bagay nga, in principle, sa kabuhi, kung atubangon mo ang trials, atubangon mo ang pagsulay, kag, you thought all the while nga wala ka na sang escape. Pero ang Ginoo naghatag wisdom. That is why you have to ask wisdom from God nga, Lord, help me to find a way of escape. Eh, ang Ginoo lang man mga abyan mo. Ang 1 Corinthians 10:31. 10:13, I think. 10:13 or 10:31. That there is no temptation nga binito siya sa Bible, common sa tao. But it's God who make the way escape out of it. You have just to ask Him for guidance. Ask Him for wisdom. Pag ang Ginoo hindi mo siya dalok mo. Diba? Alright, so looking back, subong, how do you see those trials? It's a curse or it's a blessing? Blessing. It's a blessing. So, simple nga sabat. It's a blessing. It motivates him, no? Nga, pangod sa to, na-motivate sa iya, kag, you just, as I look at it, you just trust the process. Mm-hmm. Grabe, no? Alright, so, as an encouragement to our listeners, may mga kabataan sila, may mga kilala sila nga ara subong mga estudyante or nag-take sang board. What message would you like to share with students or reviewees who are currently facing different difficulties? So, sa ako lang, based sa akong experience, no? Mm-hmm. Ako lang ma-advise sa inyo is mga reviewees at mga students, di lang always lang gid magsalig sa Ginoo, no? So sa prayer, sa mag-pray gid, ang prayer isa sa mga sa akon nga parties. Ang prayer isa sa imo nga nagtawit lang calmness sa akon during my review days. So kung mag-pray gid ako bago magtulog nga wala bala ka makatulog ka bala ng matawhay. So wala bala ka overthink. Mm-hmm. Since inasalig mo kita sa Ginoo. Ay syempre kung muna namin matulog, namin mo bugtaw eh. Right. So arang gito isa sa mga advice niyo, dili ka mo magkalipat sa Ginoo. Always ask sa prayer, sang guidance, sang wisdom, sang good health and safety sa inyong adlaw. And secondly, ang isa pag is di mo magpabaya bala sa inyong study. Yeah. So dapat kayo mo consistent. Ano yung tawag na term? Consistent. May dyan nga times nga tamad ka mo mag-review. Yeah. So kung ginobra lang, masking lang bala. Masking mga sangkiri lang, mga 5, 10 nga question nga try mo lang sabtan. At least may bala, may na obra ka sa isa kadlaw. Yeah. Kaysa sawa. So, isa na naman sa mga consistent nga pag-review. Kahit papaano, masking once or kahit papaano bala nga kahit paunti-unti, at least may nagigain ka nga knowledge throughout that nga pag-review mo. Alright. If there's one mindset that you help or matawag na natin nga nag-survive ka kag naging successful ang pag-review mo. Ano ina? Have faith na firm. Faith sa Ginoo. No. So, di ka mag-doubt sa Ginoo. Alright, so thank you, Engineer Ayan. Now you are a licensed mechanical engineer
how do you plan to use your experience to inspire others? Knowing nga may sa church may mga estudyante kita dala, may mga 'di ba si Andre is coming, no, nga review siya. So how do you use your experience to inspire them? Sa akong experience, i-share ko gid ang akong experience sa ila, no. Makita man sa akong testimony, mabatian nila na nga permi ko gina dayaw ang Ginoo sa tanan nga tanan nga ginoobra. So aron lang di sa na makalipat nga magtawag sa Ginoo in case of trouble. Yang Ginoo diyan lang gidara gawlat. Yeah. So ang isa sa siguro isa lang sila karan nga maging anda nga sarigan bala. Yeah. Ginoo gid. Aram man akong ginobra pag pag-review na ako. Alright. Salag lang sa Ginoo. So for hambasa ng pulong, no, sa Luke 1:37, for with God nothing will be impossible. Amen. Amen. So Brother Aryan, your story reminds us that exams, experience don't just test intelligence. They test your character, perseverance, and faith. So once again, congratulations and thank you for inspiring many of our listeners and viewers, no? Kag salamat gid sang imo tion sa imo kabuhi. Salamat sa Ginoo sang pag-grant, pag-answer sang heart's desire mo. No? I hope that the next chapter of your life, starting today, God will use your life nga mangin inspiration kag mangin blessing sa iban nga mga tao, no? So from your end, last word. Thank you gid sa tanan, no, sa mga nagpray sa akon during my review. Thank you man sa kay mama sa pag-support, sa financial and sa prayer sa akong family man, sa andang prayer man nga spiritual support nga hindi ko wala mag-breakdown sa during your review. Isa sa thank you man sa mga nagpamati kayang hapon man sa 106.1 Radio Boracay sa pamantawit na live stream man through sa Facebook sa Boracay Malay stream. Thank you for your time sa I hope and I pray no na bless ka mo sa akon nga testimony about sa akon nga journey during my review sa Cebu. Salamat sa tanan and that's all. God bless po. All right. So mga abyan, salamat gid sa siningation and thank you for sharing sa aton nga live streaming. And hopefully the story of Engineer Ayan is the story of God's goodness and faithfulness sa kabuhi niya. I see Jesus working in his life. Kag salamat man sa faithfulness niya sa Ginoo. And that is why ang Ginoo man nag-grant sang iya handom. So kabay nga sa aton man nga mga tagpalamati, no, sa aton nga mga viewers, I hope that God will continue to bless you and don't forget nga ang glory iyagin lang man tanan sa Ginoo, no? So whatever experience you have right now, dangop sa Ginoo kag palapit sa iya, no? Wala gid sa sang mahimo and just trust the process. Kaya ang Ginoo iya naga-work out siya and naghimo siya sang pamaagi nga paagi sa imo kabuhi, madayaw kag mag-glorify mo ang Ginoo. So, that's all for this afternoon and see you this coming Sunday sa aton nga counseling time sa radio. And it is our prayer that God will continually bless you kag kabay ang Ginoo gid magpakamayo sa aton tanan-tanan. Let's pray. Father, we thank you, Lord, for this time. Thank you for what you have done sa life ni Engineer Ayan. Continue to bless him. And I pray that his life becomes an inspiration and a blessing to all of us. So be with us. Bless our viewers. Bless all the listeners, Lord. This is our prayer with thanksgiving in our hearts. In Jesus' name, amen. Bye-bye. God bless everyone. Bye.